So good morning, everyone, and this is Davao Peace and Security Press Corps. Later on, we will be joining by our COMELEC Regional Assistant Regional Director, Attorney Gay Inumerables. Kay daghan siya og mga anunsyo. Yan, late lang si Attorney. We also have our Dicot, Dicot siya po ba? Oo. Head. Unsa na siya? Under niyang Dicot ay. Yan. Ha? Naa ma'am. Si TTMO Chief, si Sir Judicial Abude, si Sir June, and si Sir Reverend Roland Badoy. Ayan. Hi, Romel. So, yes. Okay. Praise the Lord. Okay, so wala po tayong politika dito. Sige. Yes, wala. Diba, na si Dennis Lazo, ito makapasalig. Yes, so although we have our own kanya-kanya bitaw na kuan, mama baruganan and yes, pero sige, maayong buntag ka na tanan. Dito po tayo sa The Royal Mandaya Hotel, ang atuang balay sa matag simana. Thank you, The Royal Mandaya Hotel. And maraming salamat again sa atong mga media nga kaubanan ng mga kauban nato. Maraming salamat po for accepting our invitation. Pero sige, diri sa ta sa atong security ma'am before sa katong mga other guests nato. Atong city ma'am, kumusta ato ang dakwain sa Davao ma'am karong mga panahon na, and we are gearing towards sa election period. Yes, ma'am. Maayong buntag, ma'am. Maayong buntag sa tanan. Happy New Year sa tanan. Happy Valentine's, no? Ang Davao City, ma'am, no, nagpabiring hapon nga generally peaceful, ma'am, and normal. Nagpasalamat sa tanang kooperasyon, especially sa mga natapos nga activity with the Pasko Fiesta o sa pagsugat sa bagong tuig. And hopefully, matapos po ng tuig 2025 nga walay mga incidents nga mahitabo, especially sa pagsugat na po sa next year, ma'am. Okay, thank you so much. And ang ato ang region, Ma'am Catherine Delaray, Major Catherine Delaray, ma'am. Good morning sa tanan. On behalf sa mga regional director, si Police Brigadier General Rosete, nagtibaya sa inyo tanan og happy New Year. Ang whole Davao region sa pagkakaroon na nagpabiling malinawon. Pasalamat ta sa tanang law enforcement agencies ug sa community nga ni-cooperate o ni-suporta sa police sa mo ang mga crime prevention activities and law enforcement programs. So, mayong buntag sa tanan. Okay, thank you so much. And we also have here para sa National Bible Month, no, around January. Now, of course, grabe ka active si Reverend Roland Badoy. Okay, siya po ang coordinator, co-convener ng National Bible Month Celebration 2025. Pastor, good morning. While waiting sa ato pang uban nga guest, Pastor, go ahead, uninterrupted na mensahe po para sa ato National Bible Month. Good morning, Ma'am Ruth, ug sa tanang media people, Ma'am Hazel, Ma'am Karen, good morning po. Happy New Year, everyone. Thank you, Mama Ruth, for the opportunity to join you again today. Greetings from Philippine Bible Society, the one is spearheading the National Bible Month celebration. Sabi ni Ma'am Ruth, I could now do the presentation. Salamat po. Mga kaibigan, alam niyo po mga pangyayari sa grounds. We talk to many people and many people are, let's say, losing hope. There's so much apprehension and uncertainties. Tama po ba? Kaya nga po, malungkot po yan. Pero may magandang balita dahil ang ating mga presidente, apat na presidente, nag-declare ng proclamation na mayroon tayong National Bible Month, especially President Rodrigo Duterte, who made it the whole month celebration every January of every year. So this is anchored on Presidential Proclamations and Republic Act 11163, the National Bible Day every last Monday of
every year. So the theme this year is God's Word, the source of hope. It's very fitting because, yun nga, as we said, many people are really losing hope. You talk to the grassroots, you talk to many, many people. That's why we're trying to do what we can. We're from the religious sector, we may be, but we want to say that this is a program not of the religious sector, but maybe we could say a program maybe of the government, because we have the President's doing the President Proclamation Republic Act. And of course, we also have DILG memorandum for this. And so we want to join the Philippines in the celebration. It's more than a ritual or tradition, but we want to bring the message that there's hope in God and in the Word of God. We try to go to Media Forum as we can. And like here in Salamat kay Ma'am Ruth sa support and partnership in building the nation. We would say that we are like, doing the legwork, but really stand with our government leaders. Good morning, Attorney Gay, our ARD of COMELEC. Morning, ma'am. Good to see you. And so, we want to encourage you and help the Filipino people. Because sa totoo lang, in our visits, marami naman nakakalibot talaga, even LGUs. Because of so many proclamations, Republic Act, tulungan natin, ipaalala po natin ang mga batas na ito. And I want to read this memorandum circular from DILG Davao City to all punong barangays, Davao City, subject Memorandum 2025-003 to all punong barangays, Davao City, subject support to the National Bible Month celebration, date January 2025. Good morning, Colonel. Proclamation 124, Series 2017, declared the month of January every year as National Bible Month, supported by the ALG Memo Circular 2017-111, dated August 15, 2017. Likewise, the Davao City Council has passed an ordinance dated December 5, 2024, declaring January as Bible Month. This aims to promote unity, reflection, and values formation through community-wide initiatives which focus on the teachings of the Bible. Attend to this, you are enjoined to support this advocacy and conduct Bible-related activities, collaborate with Bible-believing institutions and other faith-based sectors in order to strengthen the moral values and transforming power of the Word of God with your respective communities. For your guidance and compliance, signed City Director Vicky Sarcena, DILG Davao City. We request the media to help pass this word, this is also in the DILG Facebook page. We want to really help the Davaoenos, the Filipino people, as we join the celebration. And we want to appeal that you would help us bring this. We want to reach more people, like really in the barangays. And of course, we have the ordinance from the City Council to strengthen the celebration. So maganda po ito. We want to bring the message despite the challenges, people losing hope, so much burdens, apprehensions, uncertainties of what's going to happen in the future. We sound loud and clear the message of the National Bible Month. God's Word, the source of hope. By the way, we serve very close with Archdiocese of the Davao, with Pastor Reggie Gamaya. We were together in a meeting last night. On Monday, we were at Kapiat sa Davao. We serve very closely. So this is really a concerted effort. We support the government. We may be doing the legwork for this celebration. Maraming salamat po, Ma'am Ruth. Thank you so much, Reverend Roland Badoy. And nandito na po na sigurado tang left and right ang mga pangutana ani na akaroon ng atong head sa CTDMO na traffic pod, na unay sa traffic. Retired Colonel Janicia Abore. Sir June, good morning. Actually, dili na traffic, no? Nalay mga ginahimo sa opisina, di yun mabiyaan. So, good morning sa tanan. And thank you for giving us the opportunity nga makahatag may og update, especially sa activity karong coming January 13. So, again, salamat. Thank you, salamat Sir June. And of course, tungod kay next week, Monday na, tama?
Sunday. Start na ang election period and start na po ang gun ban. Attorney Gay Inumerables, maayong buntag, ARD spokes ng COMELEC. Yes, maayong buntag sa tanan, no? Election period na po ta. Start na karon January 12. So, mo-start na po ang ato ang gun ban. By January 9, tomorrow, we will be having our convening of the RJSCC reactivation of the RJSCC doon sa Kadutipan and doon mag-meeting ang COMELEC PNP. Okay, thank you so much, Attorney. Dinhi sa taunahon nato ang ato ang City TMO. Sir, ang preparation nato labi na sa kadalanan kay karong palandaan murag daghan na balaka no kung asa sila moagi o grabe ka traffic mahitabo sa Lunes, Colonel. Pwede ipasabot ni sa publiko, Colonel. Yes, ang atong opisina nagbase ni sa preparation sa atong traffic plan o traffic rerouting plan based sa presentation sa atong sa Iglesia ni Cristo with regards sa ilang activity nationwide peace rally this coming January 13 from 8 o'clock in the morning up to 8 p.m. in the evening. But before that, doon ay request for partially road closure sa pipila ka mga kalsada in preparation sa ilang pag-set up sa ilang mga lead wall, LCD o katong stage na ilang pag-kuan. So, doon ay request nga partial road closure sa CM Recto, San Pedro, Pilayo, Inigo, din Bangoy o Bolton, and Rizal. Kana siya nga mga kalsada nga pipito ka kalsada is partially road closure gikan alas 9 sa gabi hangtod alas 7:59 sa Pizza 13. Then pagka alas 8 sa buntag Pizza 13 sa January is mag-start ang full road closure. Ini nga pito ka kalsada kauban na ang Ilustre, Bonifacio, Palmahel. So doon ay napulo ka kalsada nga naprobahan or nahatagan og pagtugot sa atong City Council. Kauban pod ang atong one lane gikan sa Tulip Drive, portion of Tulip Drive padulong didto sa Dato Bago. Mao na siya ang naprobahan nga one lane kay in preparation nga base ang atong gi-prepare nga mga parking area diha sa Esplanade parking area o katong mga open area nga gigamit nato katong sa Ironman katong gi-occupy sa DPWH na nanghita o kining open area karon diri nga gina-prepare nila diri sa may rotunda sa may Tulip. So kana siya ang gi-prepare nato nga parking area kay accordingly as per presentation sa INC nga mukabat og 4,000 ka sakyanan ang magamit kining activity. So gitugutan sa atong council nga pwede magamit ang one lane going south para mahimong parkingan. So kana siya nga mga area. So ang atong preparation is natay rerouting sa atong mga pampasayro nga sakyanan, ang mga PUJ or PUB. Ang katunggikan sa south, sa Turel, nga muagi o Quirino is ang ilang ruta, pwede sila muadto sa Pitson. Murayto sila sa Pitson kung gikan ka sa MacArthur or mo diretso sila dito sa Rojas, then right turn sila sa Boulevard all the way to Quirino back to MacArthur. Napoy lain gikan sa south, sa Turel nga ang ilang ruta is sa Kimpo. So kung Kimpo ang ilang ruta, tuloy-tuloy sila sa Boulevard, then right turn sila, left turn sila sa Rojas, then left turn sila sa Quirino back to MacArthur Highway. Ang gikan sa Kalinan is mutuyok raman sila. Kung gikan sila sa Kalinan, MacArthur Highway, diri sila sa Quirino, right turn sila sa Rojas, then back to Boulevard ang Kimpo. Kung ang ilang ruta is Kimpo, gikan sa MacArthur Highway is diretso sila sa Boulevard, left turn sila sa Rojas,
then back to Quirino, then back to MacArthur. Ang atong north, gikan sa norte o katong atong circulatory rota sa atong mga PUJ is mo right to mo adto sila sa Rojas, then right to sila back to JP Laurel. Mao gyud na ang atong makuan. So dunay mga pangutana asa sila manaog kung mato sila og Pilayo, mato sila Rizal, mato sila si Recto. So kanang akong gisulti kay mo man ang atong agianan, open ang Rojas, open ang Magallanes, open ang Quirino, open ang Boulevard. So pinakaduol diha na doon na mo yatuon is mo diha gyud ang atong drop off. So ang atong pahibalo is kung pwede pwede nato nga ipagpaliban lang usa or di sa nato mo ato sa Monday kana kini akong observation ako ni no, kung magdala kag sakyanan na kay tuyo aning mga area nga akong gisgutan nga napulo ka area akong balikon kining San Pedro, Simbricto, Pilayo, Inigo, si Bangoy, Rizal, Bonifacio, Palmahel, Bolton, o kining Ilustre, kung na kay tuyo dire, kung pwede pa nato, kay tungod man kung makita nato kung kadayawan lang araw na namang ganit build up sa mga sakyanan, no? How much more nga kini nga mga area is dili gid ni pwede pa parkingan. Whereas sa kuan katong sa atong kadayawan o araw is ang atong ginaklearing lang is kadtong ruta lang sa parada. No, gikan sa Rojas, si Emricto, Bonifacio, Pilayo, din San Pedro. Anda padulong diri sa San Pedro Square. But this time kinitanan nga napulo nga akong gi-mention na kalsada is no parking ni siya. Ngano man tungod kay sa security reason. Apil na diri ang security cluster dili na lang ang atong traffic management, no? Walay parking ang motor, walay parking ang mga sakyanan. In fact, karong adlaw nagsugod kami paghatag og flyers. Sa gina nga pinaka-tools na mo, experience nato gikan sa ayon man hangtod sa atong kadayon ug bisa kun sa nga dunay mga activity diri closure, mao ginay pinakahinagidon nato kanang pag-info drive diha mismo sa mga building. Every building nga naa diha sa maong area, itagaan nato sa flyers. Ang tanan security guard, ang tanan nagparking ng mga sakyanan na ginahatagan nato og kahibalo kada adlaw katong magparking. Ang gatong mga establishment kinabalik-balikan na nato para ang atong opisina is dili na siya maglisod pag-clearing kay kung naay magparking before sa full road closure, isigurado ta nga matuwing gyud ang mga sakyanan. Muna siya ang atong ginapaningkamutan o ginahangyo sa mga establishment mo nga advance kayo ang atong paghatag og mga impormasyon. So, mo na ang katikaran sa atong opisina in preparation karong January 13. In fact, as of now, nakita na ako sa among preparation, kinamang ni meeting karong alauna, security cluster na, apil lang task force, apil lang PNP, apil lang CDRRMO, ang PSSO. So, na namin 400 yung mga personahe na identify para mabutang nato sa mga strategic area para mag-manage ani sa atong kalsada during the activity. So, natay pagigalayon sa atong City Information Office. Ang kining atong mapang akong gihisgutan nga natay mga rerouting plan is ibutang namon ni sa FB page namo o katong mga flyers sa atong distribution na dito aprobado na ni sa atong tuang council kining atong City Ordinance 0735-25 series of 2025 o doon na po yung resolution nga 04020-25 muna siya nga kagahapon na aprobahan ang maong ordinansa bahin aning nationwide peace rally sa Iglesia ni Cristo. Okay, thank you sir. Before I yield the floor for question, kanilang sa gyud ang pangutana sir nga kanalang tubag na ay tubag. Ngano man gyud daw nga sa Rizal Park, nganong dili dito sa coastal nga dako-dako o medyo less siguro ang or Crocodile Park na less siguro ang burden no sa kani mga commuters ug sa public. Kana ang mutubag unta na no ang kuan sa INC, pero sa akong nadungog kagahapon sa explanation sa unsa ni sa ministro sa INC is
sa ilang coordination, occupied na ang Crocodile Park, niya daghan na kay mga building daw nga ako, ang dili na nila pagamit. No, napay suggestion nga no, sa lain luban, lain lang area, pwede sa UP, no, pwede sa Coastal Road. Ang Coastal Road, kung ako pud pangutanon nimo, kung tanaw nato ang ilang activities gikan 8 o'clock up to 8 o'clock in the evening, murag wa sila shade gyud dito. So murag ang tao dili gyud si ideal kung tanaw nato human kuan nga experience, di nato kaya magtindog siguro or walay shade nga gikan na sa buntag ato ganas 8 sa gabi, that is 12 hours, no? So kana lang ang akong nadungog ng mga kuan nga anong nag-request sila diha kay walay lain area. O nakita pud namo no, niopos man ta. Bisan mismo sa Coastal Road niopos ko, full road closure ang atong Coastal Road kay ngano kabalo ko nga mag-plug up yun ang atong MacArthur Highway kung dili ma-distribute ang mga sakyanan sa Coastal Road. Muna, i-allow na lang yun ang one lane kay pwede na to matuwi na to katong 3 lanes na to sa Coastal Road. Niopos magani ko sa Magallanes. Kaya appeal man to sa Magallanes sa ilang kuan. Niopos ko na kay kabalo ko nga magproblema ta. So kini nakita nako nga kining napulo ka area nga ilang na-identify is mo po niyang atong gina-close during kadayawan og araw. Ang kulang ani ang advantage lang kay pwede pa siya maparkingan. Regulated siya. Regulated ang maong area. Pero karon dili na siya pwede ma-regulate. Kay naman jud mga tao tanang magtupado siya. Kaya accordingly ang expected crowd is almost 500,000. So ang atong opisina ning kamot kung usaon nato pagkabalo ang maong area is mo abang accommodate og 500,000. So naatay gihimo nga measurement niabot ta og pipila ka every street ay pila ka meters, pila ka square meter. So divide nato dito from 2 to 4 person in every square meter. Kung 2 to 4 person, convenient ka pa diha, no, nga mutindog. Pero more than that, dili na. So, nikapat lang og almost 300,000. So, muna nihangyo ang council, nihangyo tanga kung pwede reduce ang maong crowd. So, muna nga, nakuha nila nga up to 300,000 lang yun. Oo, up to 300,000 pero we are also expecting more than that, sir, because katumanan INC members are also joining, no, are nag-signify po sila intent no nga mo join po. So kana nga 300,000 pwede pa na madungagan. Kana o dili nato mako na ang during na sa activity. Pero ang importante lang nga ma-confine sila diha og dili kung na may laing area nga tindugan nila nga dili gyud sila maka-obstruct ang kuan ang maong partisipante. Asa na 300,000, sir? Unsa ilang i-occupy ana diha banda? Kini tanan akong area kini San Pedro okupado na. Ang San Pedro gikan si Imrecto up to ko Quirino. Okay? Ang si Imrecto gikan San Pedro, corner San Pedro to Rojas. Then ang Pilayo gikan corner Palmahel to corner Pitson. No? Ang standing ni ang Inigo gikan sa corner Bonifacio up to corner Pitson, meaning to si Magallanes. Ang Sibanggoy gikan Ponciano Rotunda to corner San Pedro, no, straight. Ang Rizal gikan corner Simbricto to Pilayo. Ang Bonifacio gikan corner Simbricto to Pilayo. Ang Palmahel gikan corner Simbricto to corner Pilayo. Ana man na street man na sila. Then Bolton Street gikan Bonifacio to corner Pitson. So kini nga mga areas na ani mga tao, sir? Naani mga tao tayo standing na apoy mga lead wall mo to gingon nato nga naay preparation sa sit up gikan pitsa 11 hangtod pitsa 13 sa buntag alas 7:59. So kung na closure ana. Partial. Mo na siyang pangutana sa council kung say may tabo up to 13 ani nga partial closure, meaning to say kung partial lang do na pay lane nga maagyan. Ingo pa bitaw ang ANC nga long before pa na plano na gid nila, approval na lang sa city council na nilang ipaabot. So ang atong opisina siyempre gikuan ta sa atong council nga usaw na to pag-manage ang akong experience sa Ironman kadayawan mo puy akong gamiton pagpahibalo.
pagpahibalo og suporta. Especially nga dunay kuan ng apprehension ng mga financial institution diha, mga bangko. So, siyempre, loanis that is kuan na. Kurang sa na si kuan Friday. So, ang akong kuan ng basig pwede na to, ma-advance, no? Napaman, Huwebes o Biyernes. Then, pagka Monday, kung pwede lang Tuesday na, nato ay kuan. Tungod kay, wa may problema kung matuta. Pero, ipahibalong na nakudaan, kaduna dyan tayo build up. Slow moving yun ta, paningkamutan lang yun sa magdalag sa kenan, nga walay road crash, wala dyan masabit, o walay ma-stall sa kenan. Walay madaot. Kaya kung naay madaot, sigurado ta, dili lang traffic congestion ang itong abuton, kung dili traffic jam. Meaning to si traffic jam, wala agad maglihok. Pipila ka oras nila mulihok. Okay lang ng traffic congestion kay moving na siya. Now, ako gani, gusto na ko, common sense. Bolton Bridge, o dunay sa tunga, madaotan o mabangga. Kung ako ang pabuton, walay investigator mo abot diha. So you settled immediately sa inyong kamong duha nga nagbangga. Imagine na amos tunga, pila padulong dito sa Tulip Drive, pila padulong diri sa Kinpua sa Boulevard. Unya na amos tunga. Muna nga akong kuan. Okay. Sir, kini, unsa ang drop-off sa mga, asa ang drop-off Yes. no, sa mga pasahero gikan sa buses? Nami mapa, ang drop-off, in fact, ang akong sulti, kung gikan ka sa north, ang imong drop-off is Magallanes, Boulevard, Quirino. Kung ang north ang travel sa mga partisipante, di ba? Kaya naman sila yung mga bus. Mulakaw na sila padulong sa area. Kay close man ni siya. Drop-off nila, pwede sila diri sa may kanto jeep, Uyangguren, pwede sila dito sa Quirino, naaman tayo mapa. Quirino, pwede sila sa Magallanes, kay pag-drop nila ani, mutuyok sila, padulong sa Coastal Road, dito sila mo parking. Watay lain, gihatag na parking area nila. Ang uban nga partisipante nga naa diri, pwede sila mo parking sa mga area nga, open area nga walay obstruction. O diri sa Boulevard, gikuan kay discourage na ako ganing Boulevard kay guot siya. Pwede siya sa Jesus. Katong before ka mo abot og Simricto. Jesus, di ba? Naay Jesus, naay Rizal, naay Bonifacio Palmahel. Ang kanang nagkrusa na is Jesus man na. So pwede sila dito. Pwede siya mag-drop off. Naa sa atong mapa. Kay kining mga area nga atong gisulti, naagyon sila yung mga red wall. So muna sila, ang mga tao, tuwa dito, bisang naadiri ang ilang main activity sa San Pedro, makakita sila dito sa mga area. Ang south area, sir? Ang south area is ruha sila mo, dapat ruha sila mo drop off. Tapos tuyok, pagtuyok nila, pag sulod nila sa Coastal Road, right side lang sila mo parking. Pag puno na atong gingon nga esplanade parking, open area parking, katong sa ayon man, o kini sa ato diri sa open area diri sa may Rotunda Tulip Drive. Okay, thank you, sir. Dili sa ato security forces, sa ato Davao City Police Office, ma'am, gaano tayo ka-prepared no, sa INC rally? Yes, ang Davao City Police Office, ma'am, is ang naman kita permi, ma'am, no, para sa pagkatag ng seguridad, especially sa 300,000 ka mga INC, ma'am, nang magkandak og rally. And expected pa pud na nga dili lang 300,000, ma'am, so naapay mga pipila pod nga dili mga INC nga willing to join for the pre-rally, ma'am, no, sa in support sa ato ang DP. And then before ana, ma'am, natay i-conduct, ma'am, ng soft deployment pag observe sa mga areas nga iano sa city mo i-close, ma'am, ng mga kalsada. And 100%, ma'am, ang support sa rally sa INC sa Davao City Police Office, ma'am, for the security sa ato. Pila nga to ang expected, ma'am, nga deployment anak personnel? Yes, ma'am. Aside from Davao City Police Office personnel, siguro mga taog ka ng augmentation from Police Regional Office 11 to ma'am, sa pagdagdag persa sa Davao City Police Office. And dili lang ang DCPO anak, ma'am, ang maghatag og seguridad, ma'am, no. Other security forces na ato sa Davao City is maghatag og kanang seguridad sa tanan. And para ang Davao City Police Office personnel, dili pod kuan ang atong mga opisina sa mga itagtabang from the Police Regional Office 11. Thank you, ma'am. And Ma'am Kath, any additional, ma'am, information with regards to this, ma'am, since ang ato ang mga participants gikan sa 12
gikan sa somewhere Bukidnon, sa Sergeant, dili sa may Davao Region man. Okay, so, syempre, naato ang border control points na anang checkpoint para to make sure pod na safe pod sila pagsulod dire. And then, for the augmentation, definitely, ang Police Regional Office 11 will give additional personnel kay dako-dako po din siya na activity. Okay, so wala pa'y directive ma'am si RD with regards to this ma'am since 4,000 buses no ang abot sa Davao City. Kato gi-alert na to ang mga control border control points, and then gi-remind na ni RD ang atong city director na sa mga crime prevention activities nila na to make sure na ang maong activity mamahimong successful o peaceful, zero incident. Nakahatag na directive nga atong RD. Okay, thank you ma'am. Before sa mga questions diri balikan sa nako ato ang spoke sa ato ang ARD no sa ato ang COMELEC. Ma'am Gay, Sunday na ma'am ang ato ang election period. Unsa to mga do's and don'ts o karong palandaan, although na paliwanag na ma'am no nga kini mga tarpaulin, mga nakita nato, madagko kaayo, dili pa sanksyon no ang mga kandidato because wala pa nag-start ang election period. Unsa to mga do's and don'ts ma'am, please? Okay. For the election period, which will start this Sunday, January 12, of course, masugod na po ang ato ang gunban. Pag election period, gunban yun ang niya. Mag-start ang election period, start po ang gunban. And also, pag mag-start ang election period, start na po ang katong prohibition on the transfer detail of government employees. So, pwede lang maka-transfer or maka-detail or whatever kung naay authority coming from COMELEC. So, yun lang pag election period. Katong mga TARPs na dagko, wala pa'y prohibition ato until such time na mag-start ang campaign period. Campaign period na mag-start pag national, Feb 11, pag local, March 28. Okay, thank you, Attorney. I yield the floor for question. Ako na to si Ms. Maya Edge Davao. Good morning ka, Sir Abudia. Sir, naanabatay ko nanabatay list sa mga expected na VIPs during sa INC rally? Wala pa'y nahatag sa amo, pero accordingly, during sa council session is almost all of the hotels is occupied sa season na sila. Basig this coming 1 o'clock in the afternoon, naman ni cluster meeting, basig dito na nila ihatag ang para sa security sa sa mga participants. Sir, pila ka si TTMO personnel ang i-deploy? Paganiha sa among preparation is na nakoy 400, no? Tungod sa ubay-ubay ni siya. Naman tayo mga force multiplier, especially katong TRAPCON, katong traffic community network, o na atong usay gina-augment kung natay mga activity. Kung kulangon ang among opisina, siyempre mga itan po na to. Anyway, na-train po namo na sila. No, bi-train ko namo na sila sa pag-manage, pag-direct sa atong masakyanan. Sir, clarification na 400 personnel, Yes. appeal na ang force multiplier o wala pa? Wala pa. Sir, pila ka lead walls ba? Kaya gahapon ingon na 20 lead walls or 20 lang ba na idungag ang city ba? Yes, in fact, sa ilang gi-provide nga mapa, namin nakita nga dapat dungagan, no? Kay kung magantog man sila sa Palmahel Kanto, Pilayo, is wala sila makita dito kay wala lead wall. Diri sa Bonifacio o sa Banggoy, mga corner annex, wala po. So, mo nang additional. Ang na-identify lang namo dire, na ang nabutan na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat mabutan nga siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pa dapat ang mabutang nila So, nga mga lead 8, additional 8 na lead walls. wall. From the city na siya. Yes. From the city. All over, makakita kung asa kang tindog, makita gid nila. Also, the medical teams, magbutan po mag-augment po ang city. Yes, magkuhan gid sila ang tanan fire or tanan ang CDR mo na gid. In place gid sila. Thank Muna you. kang sabutan namo karong 1 o'clock. Thank you, sir. Kay Attorney Gay, kumusta ang compliant ng mga candidates when it comes to the social media platforms? Iba na ang murag policy ano? Yes po, pero wala pa man nag-start ang ating campaign period. So, Feb 11 pa po for national yun nga.
senators and for the list is March 28 for local. Thank you. Kay Ma'am Kat, pila ang inyong i-own for entrance sa atong security forces? Wala ko yung number karon ma'am, pero definitely kung pila ang request sa DCPO, ihatag nato na siya. Naghulat lang ta sa total number na kailangan. So ang PR 11 naga-monitor man sad no, maggawa sa katong deployment na i-request nila for this police visibility, mag-deploy po tag sa mga intelligence officers para po for covert monitoring po. Thank you. Thank you. Armando, then Dennis. Kay Attorney Gay. Ma'am, sa ingon mo kaganya is after Sunday or starting Sunday is bawal na ang pag-detail og mga detail and transfer og mga personnel sa ato ang mga government offices. Right now, ma'am, even hiring, bawal na siya. Dili pa, ang hiring is March 28. March 28. Ang transfer lang o detail. So pwede pa maka-hire pa, for example, ng mga contact of service ng mga employees. So, dili pa siya bawal. Dili pa. So, until March 28. March 28. So, even job orders man pwede pa sila. Actually, ang job orders ang usual magudaan na if it's in routinary, wala na kailangan na authority. Pero kung yung additional ba na tao na i-hire, oo, may rules tayo dyan. Pero matagal pa yun, March 28. So, ma'am, may you enlighten us, ma'am, regarding sa rules on hiring? Yeah, kasi may resolution kasi tayo, specific resolution for that. Oo. So, kung saan nga resolution mo? That I cannot remember the specific resolution. Pero may resolution tayo dyan about sa hiring ban starting campaign period. Campaign period. Mag-start talaga ang ban sa hiring during campaign period. Kasi yun nga, ayun ang inaano natin na dapat hindi magamit yung hiring for campaigning. So, for example, ma'am, si incumbent, tapos po siya, candidate po siya sa this election. Pwede pa siya makapili ng mga positions. Wala mang problema if it's necessary. If it's talaga yung may reason talaga na i-hire, like bakante talaga siya or ganon. Ang lang naman dyan is mag-hire ba to boost his or her candidacy. Yun ang pinaprohibit ng COMELEC. Pero yung usual talaga na business na kailangan talaga mag-hire because needed, necessary, oo, pwede yun. But then again, when you hire during the period of prohibition, mag-ask lang ang authority from COMELEC. Hindi naman yung authority from COMELEC, dyan lang naman sa regional office eh. If within the region, yung hiring. So, di na kailangan Hindi na magkailangan sa taas. O, dyan lang sa amin. And we act on it immediately. Okay, thank you. Kaya sa PNP. Ma'am, kay Ma'am Hazel. Ma'am, recently, ma'am, sunod-sunod itong mga disgrasya, ma'am, and ang uban is sampot yun sa kamatayan. O saan ginabuhat karon sa DCPO no to deter this kind of road crash incidents, ma'am? Yes, sir. Ang Davao City Police Officer ng ato ang Acting City Director Police Colonel Hansel Emarantan. Nag-instruct sa ato ang Traffic Enforcement Unit, sir, sa DCPO to monitor sa lang mga areas, sir, na designate sa ilahang chief, si Police Major Mendoza. And then sa mga panghitabo, sir, nga daghang mga insidente na atay record na, sir, na from January 1 to present na atay pito kabok patay. And then from January to 6 na atay 40 kabuok VA, sir, vehicular accident. So naatay mga monitoring diha sa mga kalsada, and ang number one gid diha, sir, no, dapat disiplinado gid ang ato ang mga drivers kay sigingon ako, sir, limited ang ato ang PNP personnel, dili tanang kanto sa kalsada sa mabutangan nato mo nang remind nato mga drivers nga atong irespeto ang ato ang speed limit diri sa ato ang siyudad sa Davao.
dili na to kailangan nga kung makita og mga traffic enforcement unit diha na sila mo minor sir no. Sila pagpadagan sila mga sakyanan. So ang ato adiri sir monitoring sa mga kalsada, especially sa mga kalsada nga daghan og mga insidente, especially sa ato coastal road po na ay mga daghang insidente. And sa diversion area na po sir no, so na atay mga ginapamonitor diha nga mga traffic enforcement units sir, aside sa mga stations nga ginabutang po nato sa mga nagkadiyang kalsada po sir nga makita nato diha sa mga kadalanan. Usually, ma'am, unsa ang mga cost sa mga... Yes sir, number one yun sir is human error yun. Sa driver yun na siya sir ang problema sa mga insidente nga na sa mga kalsada. Bago pa lang sir nag-start at 2085, pero na-observe na to nga daghan mga insidente and worse diha is na ay mamatay. So ang problema gid sir is ang mga driver dapat disiplinado and then dili dapat nakainom kung mag-drive kay naatay mga nakuadri sa mga drivers nga nakainom sila mo nang nakadisgrasya diha sa mga kalsada and ang worst diha is na ay mamatay nga mga pasahero nila. So sa mga drivers, especially sa mga dili taga Davao City, kung mosulod mo sa Davao City na atay speed limit diri, i-follow lang nato kay sulod mo din sa ato ang siyudad sa Davao no. Ang atong local government unit is naigihi mga speed limit so ato irespeto. Ma'am, sa pila ganito ma'am from January 1 to... From January 1 Sa to pinaka- sir, 7 pinaka- na ang namatay. Ang ma'am, ang incidents pila? Ang incident sir is 40? about of 40. Pila nakasuwan ani ma'am? Ang nakasuhan ani sir is kanina na ay mga homicide cases. Mga pila siya So, kabuok ma'am? mangayo pa ko sa traffic enforcement yun kung pila ka bang drivers ang na-filean og kaso. Kanang present ma'am, ano sana 7 up to January 7 or January From January 1 to January 6. January 6 pa lang ang 40 incidents na Ang 40 na incidents, then 7 7 ang death. namatay. Okay. Last na lang ma'am, ma'am no. Pila na po ako si Ma'am Kat aning unsa mga security preparations nato no for the local translation nato diri sa diya sa may Kuan Mandog and sa Tagum City. Yes sir, for the translation sir no, for the Phone Nazareno, Davao State Police Officer na natay himo ana sir no nga security plan for the activity. And we have also sir sa ubang mga sir no security forces kay sa Ingon sir dili lang Davao City Police Office ang maghahatag og mga seguridad sa tanang activity diri sir sa atong area of responsibility. So andam na ang ato ang Davao City Police Office personnel sir sa mga activity po. Mga ko sa number of 80 personnel sir per station nga naa sila activity for the translation. Same with Tagum City, nanapod sila security plan for the said activity ay naka-coordinate naman pod ang simbahan. As to the number, wala naghatag ang Tagum City pero syempre enough security personnel ang i-deploy to make sure na successful ang mga event. Okay. Good morning to napakaisa. Thank you very much daan sa UNTV, ang contemporary cameraman. To the two beautiful ladies who are officers of the PNP, kaning how safe is Davao, including the whole region, as far as the fast approaching activities concerned? Wa pa mo'y nalantawan nga medyo kuan kay pasod na magsabutahe na karong January 13 na anybody sa inyong duha. For the Davao region, sir, as of now, wala tayong na-receive na direct threat sa Okay. maabutay na event sa January 13. Ma'am Hazel? Yes sir, same with the sir no, Davao City in coordination with our partners sir nga security forces diri sa Davao City sir. Wala tay na receive in effect sa atong seguridad sir. And ang ato alang gyud diri sir no, kitang tanan magbinantayon dito sa Okay. atong palibot sir. Mhm. Though wala tay na receive nga threat sa atong seguridad, dapat kitang tanan gihapon magbinantayon dili ta magkumpiyansa. Thank you very much, PNP officers. To Ma'am Attorney Gay. Ma'am, kano sa mahatag ang accreditation sa mga media? Do we have kinanang pa ba namo? Yes, applyan lang sa among opisina. Okay. Oo. Although wala pa mi nakadawat sa katong ID gani. Ang kuan gyud, ang official nga kuan. Oo. Wala pa. Wala. Okay, sige. Thank you. Ariko diri kay kang retired Colonel Abudi. I will not be asking about the kaning taliabot nga kuan total ato na lang ng andaman. Kani bitong pagsulod sa coastal area. Or ako personally, I do not know with them kung wa ba ka mabalag ka nga kung sa tawag na butangan na to ground ball ba
sa tunga kay ngano basig mahitaboon niya nga diha pa ta molihok ug maligsan ang atong CTT mo intahon maluoy ta no kay magkuan-kuan ba kasigana ba yan daghan kay mga abusadong mga drivers dire no di matabag ampo anyway ako pangutan-on ron si Pastor Badoy. Yes sir. Yes, unang-una, para sa information sa tanan, before nag-open na ang atong Coastal Road, is na may recommendation Okay. nga magbutang og traffic lights dito sa Bago, kaya sa may Dumalag Okay. area, and there sa may Tulit. Mhm. With that, since ka wala pa at that time, wala pa ma-install, o until na wala pa, so natay plano, in fact, na-aprobahan na sa DPWH, katong atong round ball Yeah. diya sa may Tulit mismo. Yeah. Actually, dili siya standard yun nga kadako nga dapat na ay roundabouts. But pwede siya kay makamaneuver man ang trailer. Okay. But during our meeting sa Coastal Road Monitoring Team is nag-pronounce ang DPWH nga danay budget ang maong tulong nga among gi-recommend Okay. na dapat na ay traffic lights. So mo na to nga ni request ko o nagnayo ko sa ilang opinion kung ipadayon pa ba to kay gastuhan magito siya. So accordingly, ingon siya dili na lang nato i-put up. So as of now, na sila coordination sa atong sa supplier sa atong traffic lights nga na-install na siya. Either karon yung tuiga kay dapat last year pa man to. Muna nga wala na to ipadayon ang round ball. Sir, I hope you will not mind this question. About sa kanibitang e-bike, Yes. mga kasagaran yata gamit na mga igsuon na tong Muslim, no? Kulbaan mo sa tanay, nervyoso, maputa nga mura, yano-yanoho, magtabok-tabok ng kuha niya. Balon, baya ka, no? Yan na apoy uban nila nga, gamiton po ang pagka-Muslim. Sorry ha, kung na Muslim diri nga. Muslim baya ko? Ana ba? Okay, murag lain. So, mura lain paminahon nga, gamito na to ang atong unsa ni pagkatao ba nga mura maghadlokon ta nga di man magpabadlo nga ug imong kuanon mo na are you allowing it nabay kasabutan ang city mo the city government about it kanang e-bicycle Kaya swapo kay na siyang pangutana kay paggawas gyud anang e-bike ilang gikabit sa ilang pedal pedal nga bisikleta nga gikabit sa atong tricycle kanang pedal operated. Muna nga nag-come up og idea karon nga instead nga e-bike lang, ang mga supplier karon doon na siya sidecar. Nahulog na siya nga buo ang maong e-bike. So, kung ang e-bike is allowed siya, e-bike lang ha, wala siya sidecar. Allowed siya. Kay naman kay gitawag nga Light and Mobility Vehicle Ordinance. Apil gani dihatong scooter. Apil ang scooter diha nga pwede siya mo traverse. Ang e-bike, pareha lang gihapon na siya sa pedal ng bisikleta. Pero kung gigamit na nimo pamasahero, nanay kwan, ang atong opisina sa city mo, naghimo dayon og proposal for the total ban of that e-trike ng tawag nato diha. No, total ban. Now, ang uban, siyempre, panginabuhi. Dagan ang request na naana sila, nakapalit na sila, unsaon siya. Now, ang katong among proposal na gihatag sa council for the drafting of ordinance na i-ban yun ang e-bike. Nganong gusto ko i-ban? Kay ang e-bike man gud is mudagan siya og 30 kilometers per hour. Okay, open siya. Pura siya payong-payong. Whereas, ang mahimong competition siya sa atong MTH. Ang atong motorized tricycle for hire. Correct. Nga doon na sila MTOP, na sila driver, naka-close cab siya, nakakuan siya sa prototype body. Pero ang e-trike is wala yun. So muna, since nga doon ay request na kung pwede, katong naan na siya, sa dapit ang pwede ma-allow siya,
naatay ordinance sa pedal operated tricycle. Naay conventional, naay unconventional. Muna, ang katong among proposal, among dimodify. Nga kung gusto gyud ang tanan mga barangay nga dunay e-bike sa ilaha, nga pwede nila i-allow ang e-bike, is dapat na to itong atong ordinance sa pedal operation. Ang katong pedal is moto si conventional, ang kining pedal kining e-bike is pwede siya mahimong ang conventional. Provided, ang atong gisulti dito sa among proposal, provided ang driver dunay license. Ikatduha, dapat close cab. Kay mudagan man siya kusog. In kaso makabangga siya, tilapon man gid ang iyang kwan. Kita ninyo tong sa may Eden, close cab pa siya. Naka-backride, nabangga lang niya ang ero. Lagpot gani siya, naka-close cab pa to. How much more kini? Muna ang proposal. Kaya nga naman, dili lang na to, kuwan siya, kining transparent ta. Nga naman yun, nga kining e-bike, wala sila license. No? Wala sila rehistro sa LTO, kaya wala pa man nag-rehistro, dapat rehistrado na siya. Diba? Kung sa ato na, mag-cross sila sa kalsada, mugamit sila kasala, that is liability. Liability. Diba? Okay ang atong pedal operated kay naana sa ordinance ang atong pedal. Ang problema, kay gusto nila sa mukumpit mo nang digit ko musugot. Kay kung ako ang dunay operator ko sa motorized tricycle for hire, taparan ko og e-bike, asa man mo adto ang pasahero, dito man gyud sa e-bike kay nga dali ra man sila nataw. Pwede sila mo tudog isa. Mo nang dili ko gusto gitanaw pud nako kadtong mga legal nga dunay NTO kay katong motorized operator temporary operators permit para mo manay imong prangkisa para makapamasayro ka og imong kwan sa tricycle. Muna ang stand sa atong opisina nga dapat kung ma-appeal man ang e-bike o e-trike diya sa atong operation, tugutan siya, dapat close cab na sa driver license, registrado. O once nga mo-traverse siya sa National Highway, na ay pipila lang ka-apprehension or 3 successive apprehension, dapat dili na siya ma-release. Dapat So nasubmit na siya. nasubmit na sa Yes, komitiba na sa council. konseho. Yes. Ug ako'y chairperson sa usa ka komitiba nga gisubmit nimo di sa nako paaprobahan kay eleksyon para ba. Oo, kana prangka-prangka na nga istorya. After na siguro. Diri ko kang kuan, di na lang taga patubagon but personally you're doing good naman. Bisan pa man tudog madagpan ko muhangyo ra man sa ko. Dakpon ta mga media hangyo lang ta. Ug di makaya palaban na tag Colonel Abode, ug di makaya ihatag na lisensya. Reverend Badoy, kani how do I call you? Pastor, bishop, or sani? Di lang na to i-appeal si Bishop Cobos, no? Kay Ruel lang po. oo. Kani, Bishop, Reverend, ang atong activity dako, no? Karon January 13. Dili yaga-yaga nga, kuan. How prepared is your group as far as prayers are concerned? Mga buslot, baka ang pangalod na to kinampo, aron nawa lang imahitabo kay ang atong mga PNP officers, and of course, some of the units of the armed forces of the Philippines, kurang tanaw na ko, pressure ma-pressure yun. Di ko na, kay basi na, simbako intawag sa butahion ba? Like the CTM mo, otro po intaw na sila, na-pressure po. What about you as part of the preaching the good news? Kasi ikuan, grabe atong mga pag-ampo ni Reverend. Kaya nga po, maganda na mayroon tayong Bible month backup anchored on the proclamations that we recognize our need for God and the Bible. We will continually seek the Lord. There's grace for us when we humbly seek God. And ang kabubuton sa Ginoo, there's righteousness, truth, and justice. So we pray about that. And God would punish evil. And so let's help the double ways, the Filipino people, to draw near to God and submit our lives to God, yield our lives to the teachings and the precepts of the Word of God. Maayo atong katilingban. Pero kung di ta magtumon sa tuman sa instruction sa Ginoo, kana ta magka-problema. With the indulgence of my colleagues, Yes, sir. last question na lang ako sa imo.
ang Biblia tinuod ba? Kaya tinuod pa daw ang Biblia. Anong sige maglalisan yun nga ang tinuod nga pangalas Ginoo, Yahweh, na mo ibon, Jehovah, na mo ingon nga maon eh. Ikaw, Reverend. Yes. Thank you very much. As far as we know, the Bible is the Word of God. It's the final arbiter for faith and practice. We could talk about the other in another forum. Opo. Okay, willing na si Brother Dennis magdebate. Pero before sa uban ka daghan pag kay mangutana, oo, kay ano, asa ka nga seminary, Dennis? O St. Francis man na siya. Okay, na ay mga pangutana din online no sa ato ang live. Unang pangutana kay Attorney Gay, kinsa daw ang election officer sa Davao del Sur? Attorney, ikan ka Joey De Lumpines ng PIA. Davao del Sur Province. Opo. Si Attorney Samantha Caballero. Oh, si Attorney Samantha Nana dahil si Attorney Nana dito. Okay, Attorney Caballero, Sir Joey. Tapos, unsang implication sa 2-year insurgency free sa Davao del Sur sa Pinili-ay? Attorney. Insurgency free? Yeah. Of course, very happy tayo dyan. Kasi wala tayong ibang, yung another problem to think of pa. Actually, for Region 11 talaga, peaceful talaga naman dito during elections. Even if may mga areas tayo na yung mainit ang ang elections, but generally peaceful tayo, unlike in some other areas sa outside of Region 11 or some other regions. So hopefully by May yung sa midterm elections natin, sana peaceful pa rin. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Daghan mga pangutana gikan kang Miss Ann Latigo no sa AFN 98.5 Radio Kumbate sa Nabunturan. Daghang kay siya questions pero ipilion lang nato niya mga pangutana, Miss Ann, para daw sa okay, dali lang ha, guys. Daghan kay siya question pero I have concern. Okay, kanina lang. Unsa ang crime rate daw, ma'am, sa Davao Region? Ma'am Kat? For Davao Region, ma'am, sa 8 focus crime, kung i-compare nato ang 2023 to 2024, ang nagbaba na crime rate ang sa murder by 2.22%. ug sa rape 22.73%. Ang nitaas jud ang kaning theft, nitaas siya by 130.77%. And then sa total crime rate sa 8 focus crime, ang pinakataas ang theft, nisunod ang kay 600 man ang na-record, nisunod ang rape which is 469, and then physical injury 325. Mao na atong crime rate sa region. I-compare nimo sa 2023. Daghan ay mga kawatan, ma'am. Daghan ato mga kawatan. Yes, daghan ang kawatan kay from 260 sa 2023 nahimo og 600 sa 2024 or 130.77% na increase. Okay, thank you, ma'am. Francis and then Mike. Kay Colonel Labore. Sir, clarification. Katong 400 nga na-mention mo ganina, personnel sa City Team OIS. Katong sa area lang nga naay event, katong 400? No, na expansion. Ang concentration nato, siyempre dirigid sa mong venue. But ginatanaw nato ang mga gridlock ng mga porsyon pareha sa Maya dito sa Tulip Drive. So apil na siya outside sa atong kwan. Pero ang turil nato is nagyapon, no? Ang regular duty nato sa atong satellite office sa Kalinan, sa Turil o diri sa Panakan naa sila as is. Kay ang atong traffic enforcer nato sa kinatibukan is more than 600 na personnel. So diri ta nag-consider sa atong kwan. Katong mga inspector nato gipababa nato diri para sila gyud ang mag-guide sa tanan mga personahe, especially kining atong drop off o ang atong parking. Okay, ang atong concern pag is Monday, then since pag-start na po ang balik sa klase, no, labi na sa college, so usa dyan na sa mga factor po na grabe ang congestion sa traffic. Mo nang atong gi-anticipate, no, nga ginakuha nato,
especially ang atong mga government employees mo sulod man gid sila. So at least kabalo na sila mag-adjust either sayo o abot sa opisina nga dili sila malate. So depende sa kay kabalo naman ta mo bitaw nga ipahibalo nato ni para ang tanan ma-aware nga dunay activity ngani. So depende na sa ato karon pag-adjust nga makaabot ta dito nga dili ta makulgot sa atong traffic. Oh. So what possible sir nga open ang ang government and then katong mga establishment nga under sa katong area nga i-close, open sila. Yes, kung man din depende sa mga establishment within this area kung mag-open sila. Basta kabalo sila nga doon ay activity karon niya i-close niya. No parking din sila nga mga area. So ang clients nila so dili gid sila ka ato dito. So na sa asab now mag-prepare na pud siguro sila kung sila nga affected, mag-prepare sila nga dili man kadto akong client. So siguro na ako'y communication sa ila. No, na ako'y pahibalo nga by Monday nga na yung sitwasyon sa atong opisina, sa atong establishment. So depende na sa ilang client karon kung magpursige pa og adto tungod ani nga activity. Oh. Sir, other matter. Kato bitaw sa diversion kato mga naka-install nga camera ba? Or so ba to nagamit ba to? So isulti na ko nag-function na ba siya o wala pa? Actually ngani. Kana siya gitawag nato ng POC no na ay kining atong Smart Philippines. Siya ang nagkuan sa ato diri sa city nga magkandak sila POC kining proof of concept no kung maayo ba magamit tanaw nila ang operation tanaw nato unsay ma-capture tinuod ba nga ma-capture ang seatbelt tinuod ba ma-capture ang iyang violation sa speed limit ma-capture ba na by plate recognition mo man ang ilang presentation. So muna nisugot nga mag-POC sila. As of now, ang nahimo na install na nila ang upat ka kamera sa portion diya sa may diversion road ug na natay traffic operation center nakita nato ditong yellow nga container van na dito na muna yung traffic operation center nga kung maka-capture ang kamera mosulod dito sa server. Ang tanan captured nga sakyanan may natay traffic count. Ang tanan nga moagi ma-capture siya sulod sa server. So tanan violation ma-capture siya dito. But ang focus ana is ang speed limit o kining atong seatbelt, no? So kana siya ang last nga communication sa ato sa kanang sa Smart Philippines is ang ilang negotiation with the double light. Kay dapat mo kabit man sila kay naman sila yung optic nga butan dito para mo diretso dito sa kung mo gamit pag kuryente. So muna karon ang tani. But i-add na lang nato ni kay apil man ni sa atong plano sa atong opisina kining atong gitawag nga smart parking. Ang smart parking is ready na siya. Nakita na nato ang resulta sa POC. Ini diri sa may illustrate. From General Luna to Duterte Street, doon ay mga camera diha. Nga every sakyanan mo parking diha, makapture siya sa atong public pay parking. As of now, nakakolekta ang atong manual, ang atong pay parking enforcer, ang kini siya nagka-capture siya. So gitali namo kung unsa ka effective. So effective siya siyempre kay namayo bang nga dili gyud maadto dito ang atong busy siya diri, nilakaw dayon, wala niya maadto di ba? Unya pagadto niya dito wala na pud ang driver. Nana, paghawa niya dito niya butang driver wa pud niya mabayari. So mo nay usahay nga dili gyud 100%. But this time, 100% siya, kay bisag wala siya mo ato sa kiosk, kinamay kiosk ana. Dito ka mo bayad sa smart parking. So dito ka mo bayad, pa-parking nimo, mo to ka dito kay kung dili, pa-capture man ka nga pakakabayad na ama sa server nga kini nga mo sa apps nga dito kay gunitan sa monitoring, mabalaan nga kakabayad kay pag abot nimo dito sa isa ka area nga na-capture pud ka sa camera, mo plug dito sa kwan sa igunitan nga gadget sa monitoring. Nga sir, wala kakabayad dito sa imong parkingan. Muna siya nga 100% makuan siya. So kana siya mahimo na siyang PPP na siya partnership sa kana sa Smart Philippines. Posible ka na sama sugad sir. Since ka nakahatag na may ubang kay nangayon naman og certification ang kining atong kuan sa PPP is naghatag na may, depende na kung unsa na yung negosasyon nila dito. So, atong laron sir nga wala pa to nag-function tong sa diversion kay
Murag effective magud kay murag muminaw jud ang sakyanan. Yes, mo nay kuan karon sa unsa ni. O bitaw gisulti nako nga isulti ba nako dili, pero mas maayo ning isulti nako nga asab now na pay kuan ang double light. Pero maayo ni siya nga sitwasyon nga napangutanan ni siya. Nganong magpaabot naman ta nga mag-operate na para man na sa atong kagulingon driver para sa atong safety. Nga gikan sa atong origin kung asa ta naggikan nga safe ta makaabot sa atong atuan nga walay nahitabo. Discipline. Muna nga musuporta jud ko kadtong number 1 is discipline gyud sa driver. Di na ta magpaabot nga dunay no parking signages, di na ta paabot nga dunay traffic enforcer magwara-wara ngano man nga safety man gyud nato na, no? Kay ngano man ang pinaka number 1 gyud sa tanan tama to siya, human error. Human error, hubog, niinom og tambal, katulgon, drive pa gyud. Kunya minimal na kay ng kuan kanang mechanical error sa mga sakyanan o kanang road nga mga daot nga sakyanan. Minimal kay na siya, pila lang na siya ka porsyento. But almost 95% is human error. Yes, sir. Kay Ma'am Kat, since mag-start na ang election period on this Sunday, nanabantay ko, ma'am, kay of course, na-mention man to before nga katong na mga paryente nga nitagan nga connecting sa police. Naapay revamp, na magsugod na po ba ang revamp sa mga PNP nga katong na mga paryente nga nitagan po? Actually, last year pa, may reassign sa katong mga police officers nga naay paryente na mudagan. Wala na namo gipaabot na sa January pa na naghatag na ta og notice last year. And then sama sa inyo ni Attorney Gay, like sa PNP, regular naman yun sa mo ang assignment and reassignment kay part man ni siya sa amo ang trabaho nga kung dito ka nga area kinahanglan dito ka ma-assign. Pero definitely, mangayo mi og authority or kaning approval from the COMELEC kung naamang galing mi assignment and reassignment, sir. And then, idagdag na lang po nako na sa kadtong 861 na drug test last January 2, 2025, negative tanan ang result ato. 861, simultaneous naman na siya na drug test last January 2. So, sa 861, negative ang result. Okay, sa to ang regional director, ang reminder gihapon ni siya, although nahuman na tanong na negative na dili nato sayangan ang amo ang pagserbisyo dinha as law enforcers dapat kami ang model labi na kay kami jud ang trabaho naga-campaign against sa illegal drugs. Sir, ano kung pala, aside sa pamilya na to use din na smart parking, are there other areas na hindi mo ang Yes, after which, accept na may PPP ang natagwad, we will now install the smart parking. Napaikon niya, additional, pwede ka magpa-reserve guys sa kwan. Halimbawa, napaka sa Pina, gusto mo sa Pedro. Accordingly, sa presentation, nga kung napaka sa Matina, tanaw ni San Pedro na pay-open, pwede mo siya i-reserve. But, pag na-reserve mo siya, nag-count ka na. Pag dili ka mo dayon, na kay kung dito, nag-count ang imong time. Wala pa ikiskutan ang bayad. Para sa ato karon mo man to 20 pesos per 2 hours, then succeeding ang 2 pesos per hour. Kanawa pa na. Still gipong guys, sir. Abode, sir. Good morning. Sir, balik dito gyapon sa may diversion. As per observation, sir, effective yun, klaro yun katong mga seatbelt, makuha katong mga bata na naikarga sa front, and other information violation na pwede makita sa camera, mas effective siya compared to the old nato na ginagamit. Yes, sa during presentation, mas effective siya kay makita magidang tuan. Kunya,
dili lang tong pag-capture sa mga violation, kundi ma-appeal na tong traffic count nato mamanay kulang sa among opisina. Kung pipila ka sakyanan mo agi anang pila ka oras, isa ka oras, isa ka adlaw, 24 hours, so na dito masilip na nato dito sa maong gadget, sa maong unsa ni computer kung pipila ka sakyanan ang niagi, pipila ka violation. So effective siya. Thank you, sir. To Rev Bardoy. Rev, ang INC ba nag-reach out po o mga non-INC nga denomination sa inyuhang organization po ba nag-reach out po ba sila? And if there's any information na ay mga non-INC will be joining also the event? You mean the National Bible Month po? No. The Monday po, 30 na event po. Nag-reach out pa ng INC sa mga... Sa akin po, I do not know of anything po. Yes. Them reaching out to join us para sa wala po. Okay. I think, maybe those who would like to come will be come on their own voluntary po. Okay, thank you. To Ma'am Kath, Ma'am, balikan ako katong medyo alarming kayo nga nagtaas nga kaso sa kawat. Sa factor nga nung inani kataas ang kaso sa kawat, unsay asok atong kasambahan ginahimo karon para muubos ang kaso sa kawat? Okay. Ang pinakakuan mo dyan nato aning TEFNO ang kapit o sa kinabuhi. Mo dyan ang pinakakapit sa patalim. And then, of course, dili lang man ni sa kadalanan, kasagaran pud ani, shoplifting, diha sa mga, sulod sa mga establishment. So, ang ato din ha is coordination sa mga business owners. No? And, na paigtingon pud nila ang ilahang pag-monitor diha sa ilahang mga establishment, and then sama sa katong gaingon ni Hazel, nag-reach out na pud sila na kung pwede kasuhan jud ang mga perpetrators, dili lang katong pabayron times 10. And of course, kung sa mga kadalanan man pod, ang naaman tay mga police officers nga nagapatrolya, and then hinaot unta na kaning sa 2025 mo kunhod ni siya na record. Kapit, what's the difference sa kapit o sa 2023 2024? Okay, for 2023 sa theft, 260 ang na-record nato. Sa 2024, nikabat siya og 600. So, by increase og 130.77%. Meaning to say, nilala ang kapit o sa 2024, rason nga nung nakadaghan ng awa? Kung dili nimo tan-awon sa data, maka-conclude ta. No, kay dako kayo ang diferensya 260 to 600 na theft cases. So, kung sa ato apod mismo, ato ang mga gamit, sa ato ang mga paglakaw-lakaw, vigilant na lang po ta para dili ta mabiktima. Thank you, Angkat. Sige po. Sa PNP, sa PRO o sa DCPO, ma'am, kung natay hapit na ang election period, na ba tayo mga na-monitor ng private army po sa Davao Region at sa Davao City? For Davao Region, wala tayo private armed group or private army, sir. Wala pa so far sa DCPO. Yes. Wala. Wala tayo wala tayo armed group or private armed group. Oo. Sa COMELEC, ma'am, nanabay nag-file exemption for gun ban po? Actually, sir, electronic ang filing sa gun ban sa website nato. So, ang monitoring is nagit sa taas sa committee. Kinsa ang mga pwede maka-file po? Even private individuals pwede, for as long as na sila threat na nadawat, they can. Anybody can, for as long as makasubmit sila sa requirements, and yung may threat sa kanilang security. Sa karon mga nabay areas of concern sa Davao Region so far? Wala pa. Actually, meeting kami ugma with PNP and AF. Thank you po. Ma-excite kami dyan, no? Kung nakay areas of concern. Kay Major Catherine Delaray.
Ma'am, you said earlier na your goal or target, mapaubsan itong numbers sa Kawat, sa Davao Region. With that, what are our adjustment, no, para makunhuran ng ihap sa Kawat sa region? First is, of course, police visibility. And then, since kadaghanan po ani is shoplifting, nag-coordinate na ta sa mga establishment owners na paigtingan po nila mismo ang ilang monitoring sa sulod. Kay si PNP, dili raman ta sa Police Assistance Desk, no? Dili man ta authorized nga perminti po magtuyo kay dili man nato na work. And then, of course, ni-coordinate na po ang mga police nato na kung unta, dutan po nila no na i-file na dyan siya o case, dili itong times 10 kay magbalik-balik manggod gihapon. So, of course, dili manggod nato pod makontrol tanan, munang hangyo na lang pod nato sa community nga dili sila mamahimong biktima sa Kawat. So, like instance, nagkuha na ako ang friend na nagpark na kaning pick up. Abi niya, pick up na to sa mong friend nga kay sabot man dito magkita. Ang driver, wala ang driver kay tuwa sa atbang, pero biyaan niya yung sakyanan na open. So, pwede siyang masalisihan. Another case of theft. So, kanang mga ingon ana ba nga simple lang gani nga pwede man unta nato ma-prevent. So, magtinabangay ta kay dili man tanan mabantayan jud sa pulis. So, sa ato ang kaugalingon, safety and security. Hunahunahon yun nato every time mo gawas ta sa tong balay or kung mubiya ta sa tong balay, dili po nato pabiyaan nga na mga butang nga pwede makawat sa gawas. Asa ang pinakadaghan mo out of the 600 plus? For the 600 plus, balikan ta ka sa data kung sa mga regions na sa mga provinces kung pila kay total ang nasa ko. Okay, ma'am. Sa DCPO, ma'am, kumusta atong RATS 2GIS? Pagpahig kaning implementation ni kay murag nanaghan man. Yes, ma'am, with the program sa Davao City Police Office, ma'am, no, with regards to the Upland RATS 2GIS na atay weekly gud ana ma'am mga reporting from the intel officers. So nag-monitor gyud ta na ma'am, especially sa mga individuals nga nanay mga records sa mga stations. So natay mga ginaadto ma'am, no, kanang ginatawag nato nga Upland Tokhang. Ilan na siya ingon nga more focus ta sa illegal drugs. So apin na diha ma'am ang mga involved sa robbery, akyat bahay, kanang sa RATS 2GIS nato, snatching, and sa atong record ma'am, di pa rin kamutan sa Davao City Police Office nga mag-ubos gyud ang ato ang 8 focus crimes, apin na diha ang atong theft incidents, especially sa giingon ni ma'am nga daghan gyud tag record from the shoplifting. So daghan gyud tag record ana ma'am nga nakapataas sa data nato sa Kawat sa Davao City Police Office. Mo nang ginhangyo gyud nato sa giingon sa atong acting city director sa mga station commanders nga i-convince gyud ang mga business establishment owners nga pailan gyud og kaso ang mga nangawat sulod sa malls. Dili tong times 10. Dili na to dapat i-tolerate mo nga kanunay mo na himuon sa mga malls. Kay mangawat siya karon, makabayad, mangawat na po na, dagdag na po na sa ato ang record sa Davao City Police Office. And also, natay coordination sa matag barangay ma'am, especially sa mga akyat bahay nato ng mga records incidents. So natay coordination ana with the station commanders, ginapokpok gina sila ma'am sa ato ang acting city director Police Colonel Hansel Marantan. Kay daily gyud na nagatan-aw ang ato ang city director sa mga monitoring sa ato ang mga crime incidents nga nahitabo daily. Every morning gyud na siya ma'am. Anang unay makita ang ato ang acting city director, directly siya ray magtawag o maghatag instructions sa ato ang mga station commanders. Okay, ma'am, gani ko sa Turil, murag nabibo na pud balik ang Turil, ma'am, na kuhaan magudog video ning drag racing. Nalit magud ko basin nahisgutan nimo kaganiha. Drag racing sa Turil. How do we maximize our personnel para sa police visibility sa area, especially sa kagabhion, kadlawon, para dili ni mamahimo nga rason sa ilaha nga magpahigayon og drag racing sa area? Yes, with the drag racing ma'am, incident, mga ipakog details na ma'am sa station. But then, ang ato ang station commander ana ma'am is nakabalo gyud siya ano sa mga reports, especially sa mga barangay nga dapat kung naa sila yung mga monitor pod ma'am, mag-report dayon sa ato ang mga station commanders. Dili na nato paaboton pa nga naay mga nahitabo like sa area sa
PS-17 sa Balyok, no? Remember man siguro mo ato nga na ay nag-report sa ato ang station commander nga na ay mga minor de edad at ato ma'am, di ba, na trending sa social media, gumikan kay dili gusto mo surrender sa ato ang mga kapulisan, but then na kuanjud siya na rescue gid sila sa ato ang mga stations, ato ang mga nag-responde ma'am. Mo nang sa mga station karon ma'am, dili lang sa Turil ma'am, no, monitor po ta sa tanan ng mga possibility nga pag mag-drug race ang mga matag-una nato. Mo na ginaawhag gyud nato ang tanan ma'am nga kun naa sila ma-monitor sila mga area nga naay mga himo sa maingon ana ma'am nga mag-report dayon sa ato ang police station, especially sa mga barangay nato ma'am. Dapat na gyud close coordination ang ato ang mga station commanders ug sa mga barangay para kung naay problema is dali ra nila makontak ato ang station commander. Ma'am, yes ma'am, Ma'am Daler. Okay, so kung like sa drug race, dili lang naman na siya sa Davao, no, tabo. Magtapok pa lang gani ang mga motor, report na mo. Ayaw na mo report nga nag-start na og drug race. Okay, ana lang siya. So sa mga ginikanan, inyong mga anak, para dili mo gusto madisgrasya, mamonitor man siguro ninyo kung asa mo adto. So mag-start pa lang tapok-tapok, dili man na mo diretso og drug race. Magtapok-tapok pa man na kay sabot-sabot. Report dayon mo para matuan sa pulis, makita kay padulong pang patrol, bungkag naman na sila. Okay. Kay Ma'am Captain Caballero, Ma'am, anak ba ka, Caballero, di ba? Di ba anak ka? Oo, ma'am. Oo, nakalimut ko. Dadak pa na ito nagpabuto, ma'am, aron masampulan, wala pa. Sa Surigao. Yes, katong sa nag-fireworks display diya sa may bangkal, ma'am, no? Ato itong i-file ang kaso against sa iya, ma'am, through regular filing violation sa ato ang City Ordinance number 002 series of 2002 and the violation sa Republic Act 7183, ma'am. So magpaabot na lang ta sa kuan sa korte, ma'am, kanang ilang desisyon kay tubagon pa man na, ma'am, no, ang violator kay kung na ay makita nga probable cause, so dihan na mag-start ang hearing sa korte, ma'am. With the permission sa PNP, no, since nga gikan punta diha, nalang ko i-add sa katong sa shoplifting, I agree nga dapat dili lang pabayaron, dapat pailag kaso. Why? Kay once mapailag kaso, na sila warrant. Pag nanay warrant, bisan palag na sila sa gawas, pwede na siya madakop. Whereas walay gipailag kaso, bisan ka sila mato, wala sila ikadlukan. Kay nga naman, these people are professional. Anong professional? Ang definition sa underworld, apil naman ni sila, they are organized group. They aspire to become a professional. Nganong professional? Because every time nga moadto sila sa isa ka establishment, they practice. Mag-practice sila kung unsa nga modus. There are several modus, more than 10 modus of shoplifting. Ipit, bata, magic box, buntis, di ba? Double trouser. Muna siya ang mga kwan. Ilat ab modus operandi. That's why nasa definition ko na tanawan ninyong underworld is they aspire to become a professional man because they always practice. Kung may silang ipit ang atong modus karon, mag-practice sila. There are 4 to 5 person nga dunay sa grupo na sila'y skilled person, kanang gitawag nila tirador, na sila'y bakiro, kanang na sila'y alba, kanang budistract, pareha mo namili mong t-shirt, namili mo og pantalon, na siya'y mo distract, kay makakita man nung sili, namili pod. Ang sales lady wala kabalo sa modus. Tabunan lang ang iyang pagkakita color, ingani, tagay ko og size ng ani, ang iyang kauban na milog na day, para katong tirador, muhit siya, huwag kalibutan ang sales lady. Muna agad ang pinakakuan. Dapat na agad ito education, bahay na aning shoplifting, because kuha na ni siya.
Sa una pa namon in 1980s pa na morning pinaka number 1 ako kung sa una sa San Pedro pa ko. That's why nakahimo ko og PowerPoint with regard sa modus operandi of shoplifter. Kana pwede na ako na siya ma-share with information kung gyud kay naa magitay ko andiya. There are more than 10 modus operandi of shoplifting. In fact, mo ni akong kuan sa among mga security guard kanang nasa mall, ginatudlo na ako ni siya. Kay para makabalo sila, including sales lady. Kay wala jud kabalong sales lady ani. I-distract lang sila. Ang pinakakuya pa jud ani ang atong mga pulis, ang atong gwardiya ug ang sales lady mao pa hinuoy mapailang kaso. Nganuman gipakaulawan sila. Kay nganuman wala sila na recover nga item sa ila tungod kay na sila'y kauban no sa modus. Kay nganuman makonsumit lang ang thief pag mo one step na sila behind the cashier. Pag naa pa sila sa inside, dili gyud. Bisan pagkabalo ka nang gisuksok na sa bulsa, dili pa na nimo pwede siya dakpon. I-identify lang siya, sunod-sunod lang siya kini bantay kay pagawas ani nga dili mo bayad, i-press ninyo. Una siya ang kuhan sa ni. Kay nga may nalimtan na ako ni, bayaran mo na ako ni, napaman ko sa sulod sa grocery, napaman ko sulod sa mall. Pero once na mo step na siya gawas sa kahira, that's the time consumated ang tip. Muna'y wala mabali. Din, ang establishment gusto nila, mabayaran lang 10 times. Pero wala sila kabalo, sa for how many shoplifter in the area, isa lang ang ilang nadakpan. There are others. Pero kung ma-disseminate nila, nga akong kauban na pilang kaso, pag ato sa mall gipunit, kinaiwaran, so, kana magduwa-duwa na sila, ma-deter gyud ang aning nga modus. Pag mag-sales lady ka na. Di po. Din, additional ko sa kasong sa drug race gani. Ang atong opisina collaboration man sa atong Traffic Enforcement Unit, PEO sa Davao City Police Office. Pag naay mga report parehang ana, bisag kadlawon, muna siya mag-organize me. Atong diya sa Castillo, diri sa Eden. So ginakuha nato na kay ngano. Presence lang sa uniform, di ka, wala man ka. No, na sila advance kuan nga mga kuan pon, manamom sila mga kuan kung walay nay pulis, nay kuan undang na sila, balin sila. So naagid tay pamaagi kung ingana sila, how much more tangang gikan kag training kabalo taon sa pag-counter kay kabalo ka sa ilang modus. That is the important thing nga dapat makabalo ta sa mga ginahimo nila para natin pag-counter. Nganong matumang ka dito, naka-uniforme ka mo sa kay motor. Muar kila tagban para kung nata dito, pagwa nila, paggunitan nato na ambak. So, ana lang pag kuan sa kuan. I-counter ginato. Mas kuan ang atong operasyon. Kuan lang kayo ang, siyempre, kuan tagkahintag oras, sige tag-okoy, mo nang tawag na mo nga, mag-stick out ka, para mabalangin mo. So, daghagang salamat. Kato, additional na ko to sa PNP. May hapon, ladies and gentlemen. Bipo Pichon, Action Radio Davao, and Pahayagan Mindanao. First question to Attorney Gay. Ma'am, may hapon. Good morning. Ma'am, ang comparison of the data as far as the voters turnout for Region 11, asa ba karon namin na data? Comparison from the previous elections? Yes, ma'am. Asa mata, national elections or barangay, mga ganon? Yes, ma'am. Kasi pag barangay kasi medyo mababa yan siya. Pero pag national elections, medyo mataas yan siya. But I do not know, I do not have the data right now as to yung voter turnout. Yun, ang ano lang namin, pag barangay, medyo mababa talaga yan siya. Pero pag national and local elections, medyo mataas. Yung mataas talaga when we started with the automated elections noon. Yes. Sa 2010. Oo. Kasi lahat ng tao parang curious ba with the advent of the machine, yung paggamit ng machine. Yes. But I do not have the actual data right now. It's alright. Attorney, follow up lang po. Yung sa automation, for the machines and for the manpower of Pamilika Region 11, can you say, ma'am, that we're fully prepped and ready for the upcoming?
Yes, actually, we have complete na ang makina natin. In fact, may pinahiram sila dito sa amin sa lahat ng mga field offices all throughout. Binigyan kami isa-isa per election officer para makakontact ng roadshow yung yung ACM demonstration. Yes. Oo. So right after, kasi matapos kami niyan January 30, balik namin yung lahat for yung ano na siya for the use sa elections. Now, yung manpower naman, tapos na tayo sa listahan ng mga poll workers natin, pati mga board of canvassers, tapos na tayo dyan. So, more or less, ready na tayo. Alright. Ma'am, last question. Yung possible violators, if there will be any later on for the formal start of the campaign period, paano po ba yung proseso, ma'am, just in case na merong na-monitor yung opisina natin, na report na nag-violate dun sa guidelines? How do COMELEC 11 deal with it, ma'am? And what are the... Okay. Ang ginagawa kasi namin, pag once may ma-report sa amin or may makita kami, like yung mga oversized posters or posters outside the common poster area, gina-notify na mo ang concerned persons. O notify, of course, para matanggal nila. Pag ayaw talaga nilang tanggalin, that's the time na filean talaga sila ng kaso. Kasi that's a violation That's an election offense. An election offense really is 1 to 6 years without probation. Doon tayo sa without probation, so may kulong talaga yan. I see. Ma'am, ipahabol ko na rin po, yung for the frontliners po for the upcoming election, have we set a different schedule for voting, like yung advance voting for the media, for the frontliners, and for the voters abroad, yung sa absentee voting? Yung sa local absentee voting, applyan yan. Like members of the media, mag-apply sila kasi para mauna sila na makaboto. And for local absentee voting, national positions only. And then also, for these elections, medyo bago tayo kasi meron tayong early voting hours. Yung early voting hours natin mag-start 5 o'clock until 7. 7 kasi ang regular voting hours. So 5 to 7, intended yan para sa mga senior citizens, PWD, and yung pregnant women. Oo. Para mauna sila. And those na kasama nag-assist nung PWD or senior citizen, pwede din sila makaboto during this time, provided na magkapareho sila ng presinto. Oo. And then, 7 to 7 tayo regular voting hours. 7 in the morning and 7 in the evening. So, yung mga poll workers talaga natin, medyo kapoy sila at this time. Kasi mag-start sila ng opening sa polling centers 5 o'clock in the morning. Matapos sila sa voting 7 p.m. And then right after that, of course, preparations for yung transmission ng results. Thank you so much, Attorney Gay. To Sir Idol Colonel Dionisio Abude. For the information, murag kaduha yata ko sir, katulog ko nakapanawag sa imuha. Katong problema bitaw nga gi-blockingan ang kuan driveway. If you can recall, I called you and thankfully, pas-pas gid kayo ang ang response sa atong enforcer sa CTTMO. So kudos to the fast sir, for the fast action response. Sir, daghan magod karon na brought up po sa pipila na ko ka mga listeners. Kini itong mga pathway, kini may ngagihanan sa nga halos mapuno na, i-park, na yung mga tricycle, gihimo na og murag sala sa gawas, and the other obstruction barrier. Sir, kung sa may proseso na, sir, kung gusto na mo ipaabot sa imuha sa opisina sa CTTMO? Yes, unang-una, kung wala pa na mo ma-action bisag picture lang, no? Ipaagid sa atong isag sa among email ad o sa among FB, pwede na siya para ma-actionan dayon. Ang collaboration nato ani sa barangay, no? Especially sa barangay kay namag tay memorandum circular sa DILG nga dapat magtinabangay gyud ang city ug ang barangay para sa mga maklear ang mga pathways ug mga kalsada. So, ang atong ginahimo magud halos tanan barangay is mag-request, dili lang barangay roads, kundi apil ang mga subdivision. So, dili nato tanan maatuan,
So malipay mi kung doon ay magpadala og letter, magpadala og with pictures. So mo na nga mato na to kay picturean naman namo na kung imong gi-appreciate ang among gihimo nga dali lang. Ano ang pag naay complain ay picture is picture na mo na asang area i-post na namo sa among group chat kato sa gawas. So di na need nga di pa matag pagkaugma nga ma-inform pa sila kung dili immediately. Una nga itong ginahimo. So, every time nga doon na may road clearing operation, ang ginahimo nato is maghatag ni, because of that memorandum circular sa DLG, once the road, barangay road is maklear siya, maghatag ang akong opisina, ako mismo mo pirma, for the turnover, certificate of turnover, na kini siya nga barangay road is na-clear na namo ni. As per mandate sa memorandum circular, dapat i-maintain na ni sa barangay. The problem is, wala po sila itaot sa tinuod. That's why, pag puno ni mo, na-clear na mo, natuwing na mo, another vehicle na po, another tricycle nga mo, ano po sila, mo parking. That's why, pabalik-balik yun siya, pabalik-balik. So, siguro, na-adjun siguro i-dedicated po ng barangay just to monitor ani nga mga area nga na-clear sa city. Kaya pabalik-balik mo lang sa namo na. Kanya napod sa isa ka problema namo, especially sa mga subdivision, mga barangay, ang ilang covered court ginaparkingan, kunya mo ato sa itong opisina nga kami ang mo clearing. Which is, dili naman siya kalsada. So muna nga nami gamay nga, kuhan nga nung dili kuhan sa barangay, nga kuhan naman na siya. That is for recreation, dili na siya pwede nga kuhan. So, na ako'y, kananggi mo na akong ka-transparent, tinood man pina siya akong pinasulti. Nga once gani nga naapay mo complain sa mga nga magkuanog kami ang batikiton dito mismo sa sulod sa covered court, sayon na kayo na. I will solve the problem permanent sa barangay. Ikulong na ko ang covered court, tagaan lang na ako gagianan ang tao. Kaya para man sa mga tao para sa recreation. So kung ikulong na nako na naianggol bardia, i-willing na mo, ilan ang gumon, that is malicious mischief. Kaya nga naman, that is government property. Pwede na siya pailan ng kaso. Permanent siya, kaya nga no, di naman kasulod ang sakyanan. That is one way of solving the problem sa nga na nga ginahatag sa amo sa problema sa TTMO, sa barangay nga kami pa ang moto dito para magtikit o magtuwing sa mga sakyanan nga nasa covered court. Now, tunta nga, moabot ni sa mga barangay captain, kay mo na akong usa na kasolusyon para di na mobalik ang problema. Thank you, sir. I will reserve my questions for the ladies of PNP during our guesting interview. And that's it. Thank you. All right. Good afternoon and Happy New Year to our honorable and distinguished guests. At this juncture, kumanako nga pangwatanak kang Police Captain Hazel Rizani Caballero sa DCPO sa akong program. Ako lang tagaan ng pagtagad with the question to Police Major Catherine De La Rey sa Davao Region, katong assessment sa bagway lamang nahuman katong post-New Year celebrations within the Davao Region. Kamusta naman o doon na ba yung mga insidente, yung mga krimen na naitabo after sa pagsaulog sa bagong tuig, Police Major? Okay. Sa pagsaulog sa bagong tuig, generally peaceful man ang whole Davao Region. Naalay pipila na na-record na stray bullets katong duha sa Panabo. Sadly, namatay ang victim. And then katong isa sa sulok nga naigo sa iyahang left arm. So, motong ato ang pagsugat sa bagong tuig, sir. I'll just go on to Reverend Badoy for the celebration of the National Bible Month. Of course, I have to ask this frankly and promptly about the Generation Beta, born or sa mga Generation Alpha, with the unaware sa kanilang importance of how they needed to read the Bible, especially with our grown-up parents, because moderno baya ang panahon karon, especially katong atong mga kaigsunan na not aware about how do they able to need na magpasa palagi ng Bible, not just only the National Bible Month.
Opo, napakahalaga po ang role talaga ng parents. Sa Bible, tinuturo na the parents to teach the children. And sa atin, we need to really teach this younger generation. At mabuti naman po dahil like we're yung sa changing times, we have also the digital Bible. Like I would have it in my cell phone. So those younger generation would like to read that. In fact, may audio rin, no? They could listen to it. The Philippine Bible Society did a major project, Bible App Pilipinas. When they download this, they could read the Bible, Tagalog, Cebuano, Ilonggo, Ilocano. So this is accessible in the digital form. Tabangan po nato yun ang atong next gen kay kaloy sila if they depart from the teachings of God. Follow up lang, Reverend, no? Which is more feasible in terms this generation, ang physical copy sa Bible or ang digital Bible? Maybe digital Bible is okay, and we're very okay with that. I use that a lot. I read a lot from here instead of the hard copy, but I do have a hard copy too. Okay, just for the sake of time management, last question na lang kang Sir Dionisio Abude, no? For the entire 2024, pila na ang mga violators sa traffic, ay labi na sa itong mga pedestrians nga nakasupak sa balaod with the entire year 2024? Actually, I am sorry nga di na ako mahatag, no? Kaya wala ko ka-prepare sa kuwan. But we have data nga monthly nga ginagawa nato sa atong opisina with regards to our kuwan violation. But as of now, wala ko kuwan. Sorry. Okay, thank you, sir. Pero murag mo post ko ato kay pastor nga kailangan nato ang cellphone digital. Ang cellphone dahan kay use. Whereas ang Bible ra yun siya. We still need the hard copy, the Bible. It's the Bible. Yeah, we have and we have distributed. We'll roam around and distribute again. We have some copies from the Philippine Bible Society. Yes, Ma'am Ruth. Unfortunately, naggamay na lang dyan magdalag Bible pag magsimba. Yes. Okay, dali lang. Daghan pa day kaayo. Napa, PDB. Hindi si Sammy pa. Napa si Marvin sa XFM. Ma'am, sir, good noon po. Question po for PRO 11. Attorney Gay have mentioned earlier po na January 12 mag-start ang election period. First question po, unsang preparation sa PRO 11 sa umaabot nga pagsugod sa election period og aduna ba'y advisories from PNP? For the election period, ongoing na ito ang ginahimo na security plan. As of now, ang deployable personnel nato is naa sa 6,009 personnel. Nagpaabot pa mi sa data from other provinces kung pila ka buok mga advocacy group na willing mo volunteer sa ilahang services during the election. So, mauna ang update sa karon. 6,009. 6009 ang ato ang deployable personnel for the election. And then, other plans will be finalized after sa coordinating conference tomorrow with the COMELEC and other law enforcement agencies like Army and Coast Guard. Okay, ma'am, thank you. Follow up po, naabay data sa nakalapas na firecracker ban atong nag-implement ng provinces or municipalities within Davao Region? Okay, for the firecracker, sa illegal possession and sale of firecrackers, nanatay na confiscate na isa and na-filean na isa, civilian. And then, illegal discharge of firearms, for filing pa siya ka at large pa man ang katong nahitabo sa Kalinan. And for casualties due to firecrackers, natay na record na 11 and prohibited firecrackers confiscated ni kabat sa 921. And then kung tanaw nimo ang value ana niabot siya og around 50,000 pesos sa tibuok Davao Region. Yes, for the tibuok Davao Region. Thank you po. For DCPO, ma'am, update po sa pagpasaka og kaso sa nakadiskusyon nga ban sa Toril. Yes, ang na-final last Monday, ma'am, ang one ma'am no kaso against sa violators, ma'am, katong driver nga nakabangga na file na siya last Monday sa reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injury, and damage to property. Okay po, thank you po. Update po sa pagpangita sa mitakas na driver sa nahabol nga pick-up sa Coastal Road. Yes, identified na tong driver, ma'am, ug ang tag-iya sa sakyanan. So, dili na siya lisod sa traffic enforcement unit sa pag-locate sa driver o sa tag-iya. Thank you po. Ma'am, naka-mention si Ma'am Catherine Gania sa update sa PRO 11 katong abrupt drug testing. Update lang din po sa DCPO.
Yes, ma'am. Out of more than 800 personnel from Davao Region, 333 from Davao City Police Office, and ang tanan, ma'am, is negative. Thank you po, ma'am. Thank you po. Okay, 10 seconds na daw, bantay ha, Joel. To the law enforcement officers, and including Sir Abude, suggestion ko lang, no need to give your answer, ma'am, no? Suggestion lang, dapat ninyo na mga complainant sa theft, kay extortion na ilahang ginabuhat, gusto raw na makita na naidakon din na sa mga complainant ng mga police station. Masolve na inyong kaso sa theft. Pangitaan. Hala. Marvin, Bin? And that's it. Under investigation yapon, wala pa progress report na na-receive ang region as of now. So wala pa ito na ilaw. Under investigation yapon, ma'am. Pati ang pati ang motive kung pinugba mga tweet or personal grudge. Wala pa gihatag og update ang Carmen. So, okay, so one of the longest kuan kanang ayun na Vipo. Ayun na. Vipo. Opo, napaganda ang tema natin. Sabi sa Lamentations 3, you know, the Jeremiah saw the Jerusalem was in ruins. Parang tayo, napakagulo ng there's so much hopelessness and uncertainties. Sabi niya, yet hope return when I remember this one thing, the Lord's unfailing love and mercy still continue. Precious the morning as sure as the sunrise. The Lord is all I have, and so in Him I put my hope. The Lord is good to everyone who trusts in Him. So it is best for us to wait in patience, to wait for Him to save us. We find ultimately hope in God alone. Okay, thank you so much, Pastor. And yun na po yung parting shots mo. Retired Colonel Judicial. Sir June, yung mga parting shots, sir? Yes, once again, in behalf sa City Transport Traffic Management Office, salamat mi sa gihatag ni gayon sa amo ako karon para makahatag mi og update sa activity this coming January 13 na magahimo diya sa atong Central Business District. Maraming salamat. Thank you so much, sir. So gina-expect po nato ang bagulbol. Or sir, no. Katawa mo sa Attorney Gay. Attorney, party shots po. Yes, salamat kayo sa pag-imbita sa kanunay sa COMELEC sa inyuhang press con kada Wednesday. Pero mauligi na, no, mag-election period na ta. So maging maging aware ta na pag-start sa election period, bawal na kita magdala-dala o kanang pusil o kanang deadly weapons outside sa ato ang mga balay kung walay authority coming from COMELEC. And also, pag-start sa election period, mag-start na po ang COMELEC checkpoint. COMELEC checkpoint, tama. Okay, COMELEC checkpoint, ma'am, in relation sa imong party siya sa po ni ma'am, unsa ta ka atong mga personal, ma'am, naka-identified na ba ta sa mga places nga nagutan ta og mga checkpoints? Yes, ma'am. Davao City Police Office, ma'am, no? Labi na nga ato ang maabtikon nga chief sa operations sa Davao City Police Office pinanguduhan sa ato. Police Lieutenant Colonel Michael Sigido, ma'am. Stop it kayo na, ma'am, no? Always kina siya ready. Wala pa mga 3 days before, 1 week before, ma'am, naka-andam na ang security plan yung nakasnapping ato ang DCPO operation. So, andam na gina, ma'am, no, with, ma'am, pag start sa ato ang January 12, ma'am, naka-plastada na nato ang mga kapulisan ng 4D, ma'am, checkpoint for, pag-start na sa gunban. Wala pa ta pila ka buok, ma'am, checkpoint para di ta ma-surprise, Charla. Ma'am, dili na siya i-announce. Okay, announce din. Saan naman Ma'am Catherine De La Rey, ma'am. So, Sunday, so automatic ato mga checkpoints, ma'am? Yes, automatic. Pag mag-start na ang election period, naanapod ang COMELEC checkpoints. Aside from ni siya sa regular checkpoints na to na ginakandak and na-adjoy designated na COMELEC checkpoint. So, ang na to, no, hangyo, no, na ingon naman ni Attorney Gay,
na bawal na magdala outside sa inyong residence sa inyong mga baril bisag napamoy PTC4. So kailangan mo og authority from the COMELEC. So ang Region 11, ang Regional Director, Police Brigadier General Rosete, nagkuhan sa inyo nga we remain steadfast in our commitment to make Davao Region peace and secure or peaceful, labi na karong mabutay na eleksyon. So daghang kayong salamat. Happy New Year sa tanan. Dahil salamat Ma'am Catherine Dalaray, and that ends our Davao Peace and Secret Press Corps briefing. Maraming salamat The Royal Manday Hotel. And thank you sa mga grabe ha, New Year na New Year, pinakadugay na human.